Aryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 81 days before Christmas. Advance Merry Christmas! Kada tayo amin, mga kabombo. Naititipagayam yung bombo Janice Madam Bamad Karuayo. It is sa balimanan na parang ti programa. Duralex Lex. Ito nga malem tiya Domingo, hintay pagsasaritaan at tiya maiya panggepapo at tiya estafa. Ano po di kitay elemento at tiya estafa. Panggepkadlaing nga po at tiya kwarta. When numabalin ka riya po, di tira dumapay ang banaga. Kasano po ang mapilaan iti kaso at may sapo nga individual iti estafa when ko na tayo po nga babayan iti linteg ti pagilian tayo po nga Pilipinas under the revised penal code of the Philippine law article 315 mga kabombo iti po estafa ang kunatayo mga kabombo nuwa duma ti pag kuan tayo lang po, tiya mo tayo lang po kata maipanggep, tiya kwarta, ngayon madamdama po, intay ito po amwen, di kita elemento na, dito ya po estafa, when natap no makaipila ka, ti kaso po nga estafa, itiya may sapo, ang individual mga kabombo. Ken kastan tupaya, eribiyang merapo rito pagilian tayo ang Pilipinas. Iti meta po maiya panggep, iti panakaiya pila, ati kaso, karigitaya po may pagarop, ang dana po iti involvement ati flood control anomaly ito'y pagilian ng runa po kita dadati naiya patulod ang show cause order kaniya Senator Chis Escudero manipod pailangan pa itiyabiyang ti Commission on Election na kalpasan netiya po panang awat na ati donasyon manipod po iti may sa government contractor. Ket amin to rito po ikanda ito ti importansya mga sarsarita tayo po iti duwa na latak na bugado dito probinsya ting Ilocos Norte muna po ni Attorney Elvinio Kid Castro ken kasandumera po ni Attorney Juanito Antonio. Ito nagsubli po ti programa tayo Duralex Lex. Kasano ang mapagtalined ti respeto dagiti anak kadagiti naganak. Umuna, masapula patas kaya wanti lang laklangen kadagiti anak. May kadwa liklikan ti panagriri dagiti agasawa iti sangwanan dagiti anak kangrunan na ti panagdinangran. May katlo, saan nga itulok ang maigamer iti bisyo ang mabalin a pakabaybayan iti pamilya. Ken maikapat, pagtalineden tinasaya at talinangen dagiti agasawa ken saan nga garamid ti pakarakrakan ti pamilya nga isu ti mabalin a pakapukawan ti respeto dagiti anak. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need.
This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Tisimbang gabi ket siyam nga aldaw a selebrasyon nga araramiden dagiti Katoliko. May sa daytoy adaan na tradisyon no sa dino may suat ti misa iti rabii wenno iti parbangon. Mangrugi daytoy ti Disyembre 16 aging iti Disyembre 24 nga bisperas ti Paskwa. Kalpasan ti misa nakaugalyanen dagiti Katoliko ti panangan ti bibingka ken puto bumbong. Puti programa Duralex tuloy po tintay panagtirinanggay itirati pong malem ati Domingo manamnama po intay makasarsarita ni Attorney El Rino Kid Castro. May panggapay lang aro da po iti estafa at kunakta tayo mga kabombo. Narigitay elemento po ati estafa sano po nga agbalin nga guilty ati maysa po nga individual ati estafa mga kabombo. So narigitay po pagbasehat ken na malaksi da po iti dayta anakadi narigitay mabalin na po ang panusa karigito po nga mapilaan or di kitay madugtalan na po nga guilty itirato ya po nga estafa case mga kabombo. So estafa nagduduma di kitay po lang nga po nga kwarta ba't no kun natin nga minapo nga estafa ket deputy arig na panaka break or panaka panakaperdi ati talek po tiya maysa ang individual itipada na po ang tao pada tayo po nga tao no dadigitaya po intayo inpaima inpabantay when nagitay inpakwalaeng like mabalin kwarta mabalin banag ang regitoy kata lakom ureham mo nga bagi basta kasano kabumbo kasano nga kasano po ang maala DJ elemento base ka rin po nga situation tapno no makaipila ka po ati estafa or te swindling ako na tayo mga kabombo. So nagduduma po rin tayo elemento ati estafa. So hintay ito po palawlawag iti biyang po ni Attorney Kid Castro ito po ang banag lang nga dati ngamin na po panangala DJ kwarta or te utang di ba usually isu po iti amu tayo dati imutang ka kani ni Juan ngahaan mo nga binayadan DJ po iti kanayon tayo po nga ma-encounter when we say estafa ngem haan na po haan lang nga po kasjaya iti mabali na po nga pakaiya pilaan at estafa kisa po iti maysa nga individual no dikit di nagduduma po mabalin pay ang te kumapo may isang individual intalek mo dito may isang banag like te lote or other team pala ko da kanyam let's say for example lugan kuma then nataganan in lakom instead nga ited mo DJ bayad na ken DJ nagpalako inalam ingastom wennohaan dari kitay products mo dari kitay palpalako da kung nagduduma mga kabombo or saan tinted da kanyang kwarta but ingastom iti sa bali mabali na po mabali na po nga mausar labang kung kadagito ya po nga banag mga kabombo. They misuse of funds or haan na po nga panangi
tayhaan mo nga panang itong pala, iti husto apo, jaya nga kwarta nga na italekking ka. So, that's, data po, haan lang nga rijay, haan mo nga panang deadbat na perdimpay jay talek, tao, keng ka, nang runa po, no, iti ka kasi pagsasaritaan, material nga banag, kwarta, amuyo katado rin tayo masilaw ang po iti kwarta ngem amuyo ti kang runaan nga maperdita lang nga po jay reputasyon mo jay imahem but jay trust ti padam nga tao ken ka kata maperdi di ba haanda punton nga agtalek ken ka ugurean antot ibagbagamon awan ton ti talek nga mangipaigem kanyamon itian yaman na po nga banagen di ba mga kamumpuri kita puri tay posible ang malaksid laeng DJ po pa nakaikasom ken panang sangom to iti digitay panusa but kadi nga minapuri tay panusa mabalin kadi apo iti agpiansa karetoy po iti ada kadi ti multana di ba? Kasano kadagsen, di kita po iti intay amwen, anapay, isublim ka di nga kwarta, nga inalam, let's say, or no maisublim, di nga banag, nga inka-inla ko nga haamumet nga bagi, mabalin ka di, may urong or haandan nga ituloy po ri jaya kaso or no kadi maisublim ket mas bumababa ri jaya punishment mo or jay panusa nga pataw ken ka nigita to apo iti intay amwen but sakbaya po iti reta hindi pa lang po iti technical control. Apay aguban ti tao nga uray ubing paylaeng vitamin deficiency ti kong runaan na rason iti premature graying ti panagsagrilyo ti may sakariti mangitunda iti raytoy posible pay amaala rayto iti genetics ti pamilya ti sobra panagpampanunot bannog ken stress ket rason ti paragpuraw ti buok ti maysa nga individual. Port of Salumage kat may saydi nga kadaanan na puerto pagsangladan dagiti marino, komersyante ken negosyante manipod karay iti nagduduma pagilyan iti Asia. Kabayatan iti panawon dagiti Amerikano nagserbi daytoy nga pagsangladan manipod iti Boater Hat nga nailayag iti balas iti Pasifiko nga rinibo nga Ilocano ti agtartrabaho karay iti plantasyon ti asukar iti Hawaii ken California. Amuyo kadi ati bilang tibuok ti tao ket 50,000 ingana ti sanggasut 50,000. Ngem adda dagiti mangibagaa dagiti nasalunat a lalaki ken babae ket addaan daytoy ti 80,000 ingana ti sanggasut 20,000 a buok. Nupay kasta nakabase daytoy no kasano a mataripato ti buok sipud taado dagiti mabalin na makaapektar iti kinapuskol na. Kas kumakarigiti chemical, manipod karigiti pagkulay ti buok. At dati ni matao akorprupa ti maysa nga individual itintero lubong nga duktalan dagiti agsuksukisok ang mabaling nga dapay ti korprupa iti male wenno female version. No pay kasta basar iti paragadal at dalaeng 7% at tsansana amamamo wenno makita ti doppelganger ti maysa tao iti tungpal biag na. Ana ti taraon na saan na pulos mabangles ti diro wenno ti hani ket ti kakaisuna taraon na pudno nga agpao ti agnanayon nga po iti chemistry na ken ti aramid dagiti uyukan. Ti nectar manipod karay ti sabong ket mailaok karay ti enzymes dagiti uyukan nga mangbalbaliw iti pakabuklan ti nectar ken mangbingay iti simple nga asukar nga maideposito kadagiti uyukan. Dagiti kang raan na rason no apay nga adun karay ti nagduduma nga klase ti animal diti pagilyan tin inuten ang mapukpukaw. May sa dito iti panakadael dagiti natural a pagnaidanda. Gapo iti illegal logging, illegal mining, ken forest fire. Karaman pa ditoy ti illegal hunting, ken commercial operation. Dahito ti rason no apay nga adun kadagiti nagduduma nga endemic animal dito pagilyan, ti endangered wenno extinct, wenno nananayan nga nawan dito'y pagilyan. Ti radyo ket maysa teknolohiya pakangigan kadagiti damdamag drama ken musika nga agpapanita ket maususarpay laeng.
Timet kaunaan na radyo ket inimbento ti Italiano nga inventor ani Guglielmo Marconi. Umuna na daan ti radio signal idi 1895 usar ti wireless signal. Manipod met 1920 aging iti 1945 nagbalin daytoy a popular a mass medium. Duralex Lex, tuloy po tintay panagdirin ng gaya. Idiratiya po nga malem, dana po iti linya tayo ni Attorney Kid Castro. Mga sarasarita tayo po isunat, ay lawlawag na kada tayo po iti may panggep, ti estafa. No, mas malawlawagan tayo po, di tay elemento, di tay po punishment, or di tay panusa, ken no ana di tay possible nga mabalinmat nga depensa no ko amin intay po pagsasaritaan itirate po agundaway adda na po itilinya tayo attorney naimbag nga malem mo live naman na iti Bombo Radio particular iti programa Duralex Lex attorney. Okay, subyanan tayo ni attorney. Okay, attorney, pa-turn on the mic mo. Sorry, attorney. Okay na. Okay, yes, ma'am. Okay, ma'am. So, naimbagmet nga malem, kadagiti nayat nga dungdungig kadito, nalata ka programam nga Duralex Lex. So, I know for a fact, marami ding nag-aabang sa ating topic ngayon kasi somehow it might, they can relate to this, etong batas na to, etong provision ng batas na to sa ating revised penal code. So, before anything else, gusto ko lang batiin ng happy birthday yung mga tagapakinig natin, kakilala rin natin. So, who are celebrating their birthday. I did not know kung ngayong araw na to or basta within the week. So, we have Mr. Frederick Barnido. Ayun, meron pang artista, yung estudyante ko, Renz Edu Manzano, Rainier Balanta, Kevin Dave Kalumag, and my brother Halford John Castro. So, naimbag nga pa nagkasanga yun. Kada ito yung bulan iti Oktobre. So, I know na maraming nag-aantay dito sa ating topic regarding sa estafa. So, syempre, sa ngayon, medyo nag-relax muna siguro si Ma'am Janice dahil nga sa dami ng usapin tungkol sa flood control. Okay, sa mga korupsyon at plunder na ginawa ng ating mga opisyal sa gobyerno. So ngayon naman, siyempre, ang aligned to that would be this estafa. Ito naman mga panloloko na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino. Okay, sa kapwa niya ring Pilipino. Okay, so through deceit or panloloko, siya ay makikinabang. Okay, so yun lang kasi yung actually, yung summary ng ating estafa merong panlilinlang or pandaraya na, of course, in the end, you will gain out from that panlilinlang or pandaraya sa iyong kapwa. Okay, so, syempre, meron kang, para makuha mo yung isang pera or ari-arian or anumang benepisyo sa pamamagitan nga ng iyong panloloko or maring pagpapanggap. So, that's the kung estafa lang nga lang ang pag-uusapan, so yan na yung buod niya. Nakatuon yan sa panlilinlang or pandaraya or panluloko or pagpapanggap for a benefit. Okay, so may makukuha ang benepisyo out from yung act of panlilinlang, pandaraya, panluloko or maling pagpapanggap. So yun yung usapin ng estafa. So that is actually sa ating revised penal code, particularly Article 315. So yan yung mga elemento ng isang estafa. So I know baka yung mga natin, tagapakinig natin, so be ready with your questions. So hopefully when we will be able to answer. Yes po, attorney. So kahit nasawen, nahaan lang nga direkta nga kwarta ti mabalin
ang pangikaswam. Kasi diba usual nga mo tayo ket no umutang ka amo bayadan isong pilanda ka iti staffa attorney. Yes, actually yan ang pinaka-basic at pinaka-common na halimbawa ng estafa. No, nagpautang ka. Okay, so nagpautang ka at hindi ka na binayaran. So, of course, if there is what we call panlilin lang or panloloko kasi I know for a fact na marami sa atin na kapag pinag-uusapan ang utang, naku, walang makukulong sa utang. Wow, ang ano pa, di ba? Sila pa yung may ganang magsabi na walang makukulong sa utang. So, tama ba yun? So, kasi nasa ating konstitusyon ang non-imprisonment for non-payment of debt. Yun ang parang pinagmamalaki ng karamihan dahil nga nasa ating konstitusyon, sa ating Bill of Rights na kung particularly doon sa Article 3 Section 20 ng ating konstitusyon, nakalagay kasi doon, ma'am, na no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. So, siyempre, maraming natuwa doon, lalo na yung mga may utang, kung saan mang organisasyon sila ng utang or kaninong tao sila ng utang. So, when you talk about debt dito sa ating konstitusyon, siyempre, ang pinag-uusapan dito is actually yung ating civil obligation that arise from a contract or a loan or any form of private transaction. So, sabi ng karamihan na if a person fails to pay such debt, he cannot be jailed because it is a civil obligation or civil matter and not criminal in nature. So, tama ba sila doon? Okay, so hindi naman lagi, wag kayong assuming kasi although sinabi sa batas na ganon sa ating konstitusyon that there is non-imprisonment for non-payment of debt, but actually hindi siya absolute. Kaya naman, kasi alam ko maraming natuwa na nangutang kasi lagi kasing binabanggit yan, ma'am, actually pag pinag-uusapan ang tungkol sa utang, parang kampante yung nangutang na hindi na magbabayad or i-delay niya yung payment niya. It's because nandun naman daw sa konstitusyon that under Article 20, okay, sa ating Bill of Rights, that there is non-imprisonment for non-payment of debt. So, tama ba yun? Actually, when you look into our Article 3 of the Bill of Rights, ito kasi ay ang protection ng bawat mamamayan against possible abuses of those people representing the state. So ngayon, syempre, tayo naman, hindi naman tayo nakautang sa gobyerno, di ba? Tayo nga actually, nagko-contribute ng pera natin sa gobyerno. So ngayon, pwede ba tayong kasuhan ng gobyerno kung may utang tayo? Actually, general speaking, hindi. Kasi nga, pangalawa din na punto dyan is it is a civil matter. Kasi nga obligation yon, it arises from a contract, obligasyon yon. But then, syempre, hindi always applicable. It's not absolute. Kasi tayo, nagkakautang tayo sa gobyerno kung halimbawa, tayo ay hindi nagbayad ng ating tax. So, that would arise a tax obligation. So, kung meron kang tax obligation sa gobyerno, pwede kang ikulong kasi baka yung tax obligation mo, it arises from tax evasion, di ba? Hindi ka nagbabayad, kaya sinisingil ka ng gobyerno. Ngayon, pag hindi ka nagbayad at sinisingil ka ng gobyerno, it would translate into a criminal offense. Kasi tax evasion yan. So, ngayon, balik naman tayo rito sa punto na non-payment of debt. So, non-imprisonment for non-payment of debt. Kung tayo ay may obligasyon sa gobyerno, okay. So, erase natin yan kasi ang gobyerno hindi naman nagpapautang sa atin, di ba? So, ngayon, ang ginagamit niyang instrumento would be yung mga banking institution, okay, yung mga government institutions, or merong mga associations na under for example, government agency yan, nagpapautang. Okay, so and of course, ito na lang i-relate na lang natin sa mga private individuals na minsan tayo ay nagpapautang tayo sa ating kapwa. So ngayon pag pinapautang natin yung ating kapwa,
Siyempre, yung mga nangungutang, nangangako yan eh. Okay, hindi naman tayo magpapautang na walang kadahilanan. Na dahil naawa tayo, hindi. Kasi at the end of the day, we want to get engaged into this loan activity. So tayo ay magiging creditor. Pagpapautang tayo sa ating debtor. Dahil nga may pangako yung debtor na magbabayad sila, at the same time may premium or merong konting interest, nakikita tayo sa ating pera. So ngayon, sa pagkuha nila ng ating loob na sila ay pautangin, so marami silang pinapangako. So nandyan yung pangako nila na, okay, so meron kasi akong, meron akong inaabangan na pera na galing sa ganitong organisasyon at wala pa kasi hanggang ngayon. So wala pa akong, hindi ko pa natatanggap, so gusto kong i-advance sa'yo at an interest. So pautangin mo ako at pagdating ng aking pera, babayaran ko na yan. Okay, so yan ang isang halimbawa. And of course, meron din na yung mga, okay, marami akong alagang baboy. Okay, so punta ka rito sa bahay. O kahit tingnan mo, marami kong alagang baboy. So pag magbenta ako ng baboy, kikitain ko sa pagbenta ko ng baboy, yan ang babayad ko sa utang ko sa'yo. So daming pangako, di ba? So of course, syempre ako naman na nagpapautang, I will believe in you kasi pinangako mo sa akin. And of course, gusto ko rin kumita with my money. So moving forward, dumating yung due date. Okay, so dumating sa Aling Judith, ayan. So parang galit, okay, parang galit pa yung mga nagpautang, sila pa yung may ganang magalit sa atin na parang hindi ka man lang makapagkintay. So hindi ba bigyan mo ako ng allowance dahil siyempre nangako naman ako pero wala ka ngayon eh, baka pwedeng bukas ganyan. So what will happen? And eventually, it will turn out to be na hindi na sila talaga totally nagbayad. So, ngayon, ang excuse ng iba, syempre, they will resort to possible remedies such as small claims or collection of sum of money in court. So, yun ang kanilang solusyon dyan. So, pagdating kasi sa korte, that is a civil case. So, tama naman na hindi sila, it will not constitute a crime na because it is a civil matter. Okay, kaya lang kasi it's not always the case. Kasi sometimes gaya ng example ko kanina na nangako ka dahil nga meron kang pinapangako na or na paniwala mo ako na pautangin kita dahil meron kang pinapakita na pangako sa akin or pinaniwala mo ako. Okay, so yun ang, ito kasi i-attach natin, paano magiging estafa yun. Okay, kasi sa estafa, dalawang elemento yan na key elements nito. Although sa batas, sa ilalim ng ating Article 315, 4 yun. So may pandaraya, umaling pagpanggap na ginawa ng akusado, at dahil dito ang biktima ay naloko or naglabas ng pera or ari-arian, so ang biktima ay nagsagawa ng pagbigay dahil sa paniniwalang totoo ang sinabi ng akusado at nagkaroon ng pinsala o pagkawala ng pera o ari-arian sa panig ng biktima. So ang punto natin dyan, ma'am, di ba narinig mo yan, yung 4. Pero in short, deceit and damage. Deceit, panloloko, at merong danyos. Kasi nga nawala yung pera mo dahil nga napaniwala ka niya. So with the given example that with the given example, di ba, kanina ma'am, yung kwento ko. So, do you think na hindi niya na-comply yung 4 na elemento? Parang meron yun eh. Kasi nga pinaniwala ka na may pera siya eh. Dahil nga or pinangako niya, may trabaho siya. Pero wala pala. So, napaniwala ka niya. Or yung baboy niya, di ba, makikita siya, maraming dyan, makapagbabayad siya. So, ang dami niyang pangako. So, ngayon, going back to these elements, may pandaraya dyan kasi may mali siyang pagpanggap at dito ay naloko ka doon sa kanyang pagpapanggap. Okay, so dahil dyan nabibigay mo yung pera mo sa kanya dahil nga napaniwala ka niya doon eh. So ang tanong, would it constitute the crime of estafa? The answer is yes. So ngayon, ang punto dyan is it always
na pag pinag-usapan ang utang ay it will end up as civil case. Hindi naman. Kung if the person can link it na mayroong panloloko na hindi lang siya talaga nagpautang kasi pinautang ka lang niya, pero kung yung isang debtor ay nangako at merong sinagawa na pagpapanggap para lang makuha niya ang inyong kalooban na magpautang, that would constitute the crime of estafa under our revised penal code article 315. Okay, attorney. So, attorney no daduma, dari gitay kaslang rason di gitay umutang nga rason ti di na kayat agbayad nga no inikam awan met iti kasuratan or awan iti katulagan kasano no ka nga dijay kasano nga ilaban ni nagpautang dijay attorney but sagbay ngayon kasungwatan deta attorney nga sa ludsud ko please stay on the line tayintay pa lang iti technical control. Ti oras sa pulukat may 1 minutos tinapalawas ti oras de las 2. Ti Disyembre 25 ket saan nga aldawa pan nakaianak ni Jesus no diket isu ti inkadeng laeng iti simbaan nga aldaw pan nakalagip ken pan nakaselebrar iti pan nakaianak ni Jesus no kitaen ti Biblia saan naibalikas iti eksaktong aldaw pan nakaianak na. Dagiti sintomas no ti maysa nga tao ket nangato ti sugar iti bagina. Umuna, kanayo na babanbanog ken irritable. Maikadua, saan nga may lalawag ti panagkutong wenno panagbabati timbang na. Maikatlo, masansan ti panagisbuna ken pannakawawa. Maikapat, narigat nga gimbag ti sugat ken maikalima panaglidem iti panagkita. Amuyo ka di ati pusit, ti kadakalan ti mata karigiti ayop, nga agnanaid ito nagtidanom, kasapulan dagiti pusit ti maaddaan, tinananay apa nakakita, tapno agbiag iti nalidem nga aglawlaw. Iti kada mata ti pusit, ket mabaling nga maaddaan ti kaakaba at 30 sentimetro. Ti kastoy akaakaba ti mata ti pusit, ket naidumdumang yung isu ti kasapulan, tapno makita dadagiti banag, aging ga iti 2,000 a metro ti kauneg na. Dagiti benepisyo para kariti solo parents. Umuna, 7-day parental leave para kariti working solo parents. May kadwa, 1,000 monthly cash subsidy para kariti minimum wage earners wenno nabababapay. May katlo, scholarship para iti solo parent ken anak sa lumabes iti tawen na 22. May kapata, 10% discount ken VAT exempt kariti taraon, agas, gatas ken diapers para iti anak nga agingga iti nem atawen laeng. May kalima, automatic PhilHealth coverage pakiramanan dagiti anak na. Dagiti senyales sa kumarkaro ti sakit ti puso. Makarikna ti panagulaw ken marigatan nga umanges. Panagsakit iti nagduduma pay aparte ti bagi. Irregular a panagpitik ti puso. Masansana panaglinget ti bagi. Panagkabsot ti bagi ti maysa a tao. Awan ti ginapagpaiswanan adi panagigop tinapudot adigo. Panaginom ti kape wenno nalami sa danom ket makakisay ti ginabartek iti maysa a tao. Iti maysa a panagadal rumrumwar nga ti husto a panaginana ti makatulong amang pababat iti kinabartek wenno intoxication. Imuna na iyam ammo ti ayam a table tennis ijay England iti 19th century. Manipod iti ay ayam a lawn tennis, diri umuna player ti table tennis ket aga po iti middle class Victorian society. Ti umuna nga ay ayam ket nausar ti champagne cork kas bola, karton ti puspuro kas raketa, ken libro kas net.
Makatulong iti panangi rideb ken meditate tapno maliklikan ti mood swings ken panagbalin nga irritable ti maysa nga tao. Segun iti panagadal alisto ang makaunget ti maysa a tao no kurang ti turog ken inanana. Gapo iti daytoy rumbeng nga iridep iti 15 minutos ken maysa nga oras a meditation iti kada aldaw. Iti kada segundo ket upat a maladaga ti may pasngay. Basal iti datos, iti kada minuto ket 250 ti mayanak. Iti kada oras meta ket 15,000 ken iti kada aldaw ket 350 a maladaga ti may pasngay iti entero a lubong. Amoy kadi nga ti panawen ti Paskwa ditoy a Pilipinas ket malpas babaen ti sabali payadakkel a fiesta amang awagan eti Epipani wenno fiesta ti tallo nga ari. Daytoy ket maangay iti tunggal Enero 6 wenno iti tumuna a Domingo iti Enero. Ti tallo nga ari ket nabigbig nga isuda ket da Baltasar, Melchor ken Gaspar. Dagiti rumbeng nga ramiden tapno maliklikan dagiti snatchers. Umuna, masapol nga saan nga agusar ti cellphone wenno dagiti nababalura gamit no adda itirwara. Maikadwa saan nga agpakampante no magmagna no diket ipakita ti panagbalin a confidence tapno saan nga puntiryaen dagiti managdakdakes. Maikatlo, no makita dakdakkel ti snatcher ken adda ti armas na ket nasasayaat no saanen alumaban. Ken maikapat, makatulong no tandaanan ti itsura when no identification marks ti suspect kas iti siding kudil ken tatuna. Kay tuloy-tuloy po ti programa tayo Duralex Edlex. Tuloy po tinday panagdirin ng gaya. Itirati po nga malimente po subyanan ni Attorney Kid Castro. Attorney, iti saludsud ko itatay. So, kasano nga rod, no, ibagar iti nag-imutang ang awamat iti pakakitaan, awan iti katulagan, ang inyawatan na ati kwarta, iti nga imutang, attorney. Okay, so when to constitute, kasi ang ating pagpapautang, ma'am, is actually a contract. Kontrata yan. Okay, so kahit na when you talk about contract, it pertains to the meeting of the minds of two individuals. So meron silang kasunduan. Okay, so nagkasundo sila na kahit na, yun nga yung sabi ko, to constitute a contract, hindi naman kailangang written yan. Okay, kahit walang kasulatan. Okay, so sa pagpapautang, kahit walang kasulatan yan. So there are other ways to prove na meron utang yung isang individual. So although mas mainam na you have to put it in writing para mas madaling mong patunayan ang pagkakautang ng isang individual. Kaya lang kasi dito sa Pilipinas, hindi kasi nakasanayan. Kasi ngamin no, like for example, ma'am, pinautang kita ng 5,000. So, kasla no, ipasurat mo ngamin, di utang kat, kunam no kwagat ka, apo, kasla na mula di matalakan, tala 5,000 nga utang kat, di ka lang mat, isukag kasuratan tapay, kagay-gayam tan, nabayagan, di kita ngamin ti style, dagiti umut-utang. So, kasla, but then again, when you look into it, it is bet, kasi di mo rin alam eh. Ako kasi, when someone borrows from me, so minsan sinusulat ko talaga yan. Sinusulat ko, it's because it's not I do not have trust on you, but more of yung sinusulat ko kasi makalimutin ako. Baka mamaya masobrahan mo rin ng bayad. Okay, so moving forward, sinusulat ko talaga yan and the date. Ngayon, minsan din I want it to have it be texted. So pag nangutang siya, so sasabihin ko na okay, meron na yung pera, so kukunin mo na ba ito sa akin. So pag kinuha na niya, te-text ko rin siya na okay, natanggap mo na, ito na yung napag-usapan natin, so nakuha mo na, I have already sent it to you through your GCash, yung utang mo. So ano ba yung ulit yung sinabi mong date na magbabayad ka, para nandun na yung details.
So, would that constitute na meron ibig bang sabihin na despite the fact na hindi kayo nagkasulatan doon sa pinautang mo ay meron ng tinatawag na legal na ba yun? Okay, so kung halimbawa ako ay magkakaso na sa korte through small claims or collection of sum of money, would that already constitute a contract na pwede nang patunayan na may utang yung isang tao? The answer is yes. Okay, so kahit walang kasulatan, basta may kasunduan kayo na merong pera or bagay na ipinahiram at may obligasyon yung tao na yon na ibalik sa'yo. So ang ating basahan dyan is actually nasa ating civil code sa Article 1933 wherein by the contract of loan, one of the parties deliver to another money or other consumable thing with the understanding that the same amount and kind shall be paid. Okay, so yun nga lang kasi, yun nga yung sinasabi ko sa iyo ma'am na syempre mas mabilis pa ring patunayan na may utang ang isang individual kung merong dokumento. Kaya lang, hindi naman, hindi kayo magsaya na dahil walang na-execute na document, happy na kayo kasi wala na akong utang. So tama ba yun? Okay, the answer is no. Kahit walang kasulatan yan, mapapatunayan naman ng ang pagkakautang sa ibang ebidensya na totoong may utang nga ito. So, unang-una dyan would be your testimony, di ba? Ng mga witnesses, o resibo, or screenshot ng padala, di ba? Yun nga yung sabi ko kanina, ma'am, na titext mo yan. Okay, text messages or chat na nagpapakita ng pangungutang o pangako na magbayad. And there is admission sa part ng debtor na, eto, natanggap ko na yung 5,000 na inutang ko sa'yo. Okay, so yun yung mga ibang paraan para mapatunayan na may utang. Okay, so kayo, tip ko rin sa mga nagpapautang, do not rely on oral. Okay, although maganda kung may witnesses ka na nakarinig to stand with you. Paano kung wala? Di ba minsan pag nangungutang, sinisikreto pa yan, binubulong-bulong. Okay, so dahil sa pabulong-bulong kayo na ganyan, kayo lang dalawang nakakaalam. Mamaya i-deny niya na meron sa lalo na kung mausaping utang, minsan nagkakamnesia Okay, so nagkakamnesia, minsan, ewan ko kung anong mga dahilan, nawawala sa kanilang isip ang kanilang utang. So kaya mas mainam na kahit regardless of the amount, everything should be properly documented. So part ko naman, na for example, sa part ko naman na debtor, ang pagdodocument naman ng ating pautang would also remind us na, okay, mayroon para tayong obligasyon. Kasi minsan din, lalo na pag small amounts yan, minsan nakakalimutan mo. It's not because you do not want to pay, but sometimes parang nakalimutan mo na talaga. Kasi nga, list priority nga natin magbayad. Okay, so doon naman sa part ng ating creditor, minsan hindi rin yan sanay na naniningil. Nag-aantay rin lang pala ng voluntary na act coming from the debtor na magbayad. Yung debtor mo pala nakalimutan na rin lang. Okay, so wala na, nawawala na lang yung utang, magkagalit na lang kayo bigla nang di mo rin alam na dahilan yung debtor. So kaya minsan binabanggit ko, lalo na sa office, di ba ma'am? Mangutang ako ng 1,000. So sabi ko, text mo nga sa akin kasi minsan nakakalimutan ko yan. Kasi hindi naman sa I really do not want to pay, but at times nakalimutan ko. Kaya minsan din at some point in a week na meron ba akong hindi na bayaran na utang, meron ba akong kaya ganon. So but then again, moving forward, pag yung pangungutang talaga, mas mainam na everything should be properly documented. So kahit man lang, any form of document will do. Ang kontrata, wala namang formal form na gagamitin na kailangan pa mag-execute ng promissory note. Hindi naman, I mean, yung formal na talagang nagpapautang na gano'n na pipirmahan. Okay, basta kung ano yung napagkasundaan ninyo na pagpapautang. Okay, so hindi naman, wala kasing formal na form ng pagpapautang. Basta yung elemento ng pagpapautang, yung halimbawa, yung date kung kailan magbayad, yung amount. Okay, so syempre yung ano pang other terms which include of course yung interest, kung interest bearing yan or hindi. So paano babayaran? So dapat yung mga elemento na to
ay nasa kasunduan. Okay, so yun naman yung importante dyan. But then again, remind nga natin na hindi dahilan na hindi ka na magbabayad dahil walang kasulatan. Kasi pwede namang patunayan yan sa ibang paraan. Eto pa mama, ano ko na lang, i-highlight ko na rin, bigyan ko na rin ng another example. So, meron ding mga mga nangungutang na sabi nila na hindi na ako magbabayad kasi nga wala namang rehistro. Bakit? Meron ba siyang rehistro na magpautang? Gusto niya i-report ko pa siya sa pulis. I-report ko sa barangay or sa munisipyo na nagpapautang siya na hindi naman siya nagbabayad ng rehistro. Okay, moving forward. Ang tanong dyan, so meaning ayaw na niyang magbayad dahil nga wala ka daw rehistro. So tama bang dahilan yon ng hindi pagbabayad? The answer is no. Problema yan ng munisipyo sa paniningil ng tax or permit ng isang individual na nagpapautang. Ikaw, yung utang mo andun pa rin. Meron ka pa ring obligasyon. Kahit na wala siyang registration, hindi niya yan pananagutan sa'yo. At hindi rin iyon ang dahilan para ma-erase ang iyong utang. Yan ay obligasyon ng trabaho yan ng munisipyo, yung pautang na yan. Okay, so wag kang gumawa ng dahilan na hindi ka magbabayad. Kasi lagi nating naririnig yan sa dami na ng mga pupunta sa atin na nagtatanong, okay, for legal advice. And at the same time, yung mga ginawa din natin ng mga collection letters. So then again, hindi po pwedeng maging dahilan yan. And of course, balik natin dun sa ating topic ni estafa. So that would constitute estafa kasi nga it's not because, o generally speaking, sabihin natin na when you talk about pautang, it would constitute a civil liability kasi nga civil matter yun. Hindi naman, it will not automatically arise into a criminal offense. Kaya lang kasi kung meron ng panlilinlang, panloloko na ginawa para lang mapaniwala mo yung isang individual at pautangin ka, okay, so yung panlilinlang na yon would constitute the element of deceit. At syempre may damage na sa tao kasi nga pera niya nawala dahil nga sa sa panimala niya na kaya mong magbayad sa utang na yan. So that would constitute the crime of estafa. Okay, sir. Wen nga ron, nakadado rin itay rasunen no handa kayat etiya agbayad attorney. However, attorney, kasano ka DJ punishment or DJ panusa, nakadepende ka dino kasano kadakkel, wenno ana DJ nga banag attorney. Okay, so pag when you talk about pautang naman na hindi nagbayad or if that would constitute yung tinatawag nating estafa, so hindi ibig sabihin na dahil nga ang usapin ay pera, so siyempre yung iniisip na ng iba is that wala na siyang tawag nito, wala na silang pananagutan sa ilalim ng batas. Hindi yan totoo kasi pag pinag-uusapan natin ang isang krimen which include yan yung estafa, okay, where there is deceit and damage, so that would constitute a crime. So kung krimen yan, merong yang kulong. Merong kulong yan kasi nasa article 100 ng ating revised penal code. Anong nakalagay doon? Every person criminally liable is civilly liable. So syempre yung civil liability, bayaran mo yung utang mo plus at yung danyos. Okay, sa ginawa mo, bayaran mo plus interest. Okay, may legal interest yan na nakapatong. And at the same time, ikaw din ay hindi dahil na bayaran mo na, wala ka ng pananagutan kasi nga krimen yan eh. So pag krimen yan, there is a penalty of imprisonment. So depende naman yon sa amount na involved. So sa ating batas, okay, meron yan yung halimbawa yung 40,000 below. So arresto mayor, so up to maximum of 6 months, ganyan. Okay, so 1.2 million, so it could be prison correctional. Pwede namang ano yan, hanggang prison mayor, yung ating 12 years imprisonment. So depende yan doon sa degree
or depende yan sa amount that has been misappropriated through estafa. So, yon yung mga liabilities ng isang akusado pagdating sa kaso ng estafa. Okay, so yun po yun. Yun, sir. Yun, ma'am. Okay, attorney. So, attorney, what if dati kumaimutang kita, syempre, anat na ganan, no, di na kayatan iti aga bayad, adun di iti rason iti daduma, yung kasanong arud meten, di iti daduma no kwang tarayan da innocence nga as pagarigan ta na ira na kumanga mapan aga bruden na attorney. So kasano di kaso no kwang arod nga maipilaken kwa na ure adda ka di ije abroad ije ngay mutang mapilaan iti kaso uusad din yung kaso o no salang agkutin to man no detiket kwa attorney detiket sumangpot. Okay, so kahit na nandun na sa other countries yan, syempre yung utang niya, diba, he committed it here. So, pwede ba siyang paragutin kahit nasa abroad na siya po pwede. Okay, so kaya lang kasi, ang punto lang dito is that medyo mahirap kasi nga yung sisingilin ay nasa ibang country na. Kasi syempre, ang unang-unang concern mo dyan is kailangan mong mag-serve ng summons. Okay, so yung mag-abiso ka doon sa tao na nakautang sa'yo. So ngayon, syempre, how will you reach the person na hinahabol mo nasa abroad na siya. So pwede namang mag-resort sa tinatawag nating extraterritorial service na nakapaloob sa ating rules of civil procedure. Pero of course, medyo matagal at magastos yan. Okay, so pwede naman mag-send sa kanya ng demand letter. Okay, so hopefully na kapag nag-demand letter ka na sa kanya, makikipag-ayos ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas kasi syempre ayaw din niyang madamay ang pangalan or yung pamilya niya doon sa kanyang problema sa utang. Or pwede naman na kasuhan siya dito sa Pilipinas at kung meron ng final judgment doon sa kanyang kaso, pwedeng ipalevy or ipagarnish ang kanyang mga ari-arian. So marami namang paraan para panagutin yung isang individual. But then again, yun nga yung sabi na, yung problema mo lang dyan would be yung service of summons kasi paano mo siya isi-serve yung summons kung nasa ibang country na siya. Okay, so but then again, eto naman, kaya tayo din na nagpapautang, it should be a reminder to each one of us that when we extend loan to others, kailangan nating mag-document. Kasi syempre yung pinapautang din natin ay pinagpaguran natin. Okay, so yun kasi ang ito yung isang bagay na dito sa Pilipinas hindi kasi natin kinaugalian na 'di ba sa US everything is documented, 'di ba? So lahat ng mga ginagawa ng mga bawat individual halimbawa to enter into a contract, they always put it on documents. So dino-document nila 'yan. Kaya lang kasi dito sa Pilipinas may issue kasi ng kultura Okay, nasanay, although hindi na to sa legal aspect, i-share ko lang din by experience. Kasi dito sa Pilipinas, hindi kasi tayo sanay na we put yung mga ganitong mga transactions na on record. So minsan doon na tayo nag-aaway dahil nga syempre nagkakamnisya nga yung nakautang more often than not nagkakamnisya yan. So, hindi na niya maalala yung kanyang mga inutang. And of course, nagtatalo na sila pagdating din sa babayaran kasi meron din naman palang mga, halimbawa, nagpautang, yung mga pautang, the interest is so high na sobra-sobra naman. Yung sinisingil na to that extent na, halimbawa, 100,000 ang utang, yung interest niya 100,000 din. So, pwede ba yun? So, minsan doon na rin nag-aaway. So, although wala na yung usury law na nagbabawal sa atin to set the limit ng ating interest, but then what the law requires is that
pag yan ay unconscionable or sobra-sobra, the law will dictate the interest up to a maximum rate of 6%. Okay, 6% per annum lang. Hindi, kasi although you can set doon sa, if I remember it right, doon sa previous decisions ng court, pwedeng mag-impose ng interest up to a maximum of 36 yata yon per annum. Okay, kaya lang, if there is obnoxious, so more than that, na interest na sinisingil mo, the law will require the court. Okay, manamdama mga kabombo, tuloy tayo po dito, hintay panakin naman kanya attorney. Medyo dala po iti technical difficulties, but ituloy na ito po nga i-discuss dito po may panggap nga rod iti estafa. But sagbaya po iti dito, hindi pa lang po iti technical control. Ti oras, 25 minutos sakbay ti oras, ti alas 3. Apay saan nga alphabetically arranged ti keyboard ti computer ken cellphone. 1800s ket alphabetically arranged babaen ti typewriter ngem gaputan no alisto nga ag-encode ket agsusukot dagiti type bars nang runa kriti letra amasansan amo ususar iso ati inaramid ti inventor ti QWERTY layout ani Christopher Scholes ket inyakar na dagiti letra amasansan nga usaren kas ti E, R, T ken A tapno saan nga agdidiketa dagiti i-type a letra. Dagiti pagilasina no ti papel a kwarta ket peke wenno saan. Umuna, tingi-tingen ana imbag ti maris na ken ikumpara daytoy iti daduma a kwarta. Maikadwa, ti peke a kwarta ket nalamuyot ken alisto a madadael. Maikatlo, ti pudpud no a kwarta ket adaan ti watermark iti mahen na iti akin kanawan a paset na. Maikapat, kitain nga naimbag dagiti serial number iti kwarta a naglaon iti dua a letra ken innem a numero. Nagiti kadaywan nga krimen, modus operandi ken kasano nga liklikan digiti agtatakaw. Kaduan kadigiti agtatakaw ti target da ket bags, wallet ken cellphone nang runa kadigiti na tao nga lugar. Tapno maliklikan kadigiti agtatakaw wenno agsibdot kadigiti lugar nga matatao. Pagtalina den dagiti bag nga si dagiti bagim. Saan nga mangipan ti kwarta when wallet iti likod, masapol nga ipanyan ti bolsa digiti napateg nga banag. Agbalin nga naridam iti lugar kasi ti tiyandaan wenno kadigiti pagdudupudupan ti tattao. Kano nga naimbento ti kamera? Ti mo na nga alikaman nga makabael nga mang pataod ken makaalay ti may saladawan ket inimbento iti 1816 na babaan ni Joseph Nipsher daytoy ket naawagan iti heliograph. Iti 1839 inarami ni Luis Daguerre ti daguerreotype nga sa sida nga amang iti konsepto ti kamera ti retrato nga amamo tayo itatta. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libo-libo nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong Bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. O sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Dagiti rumbe nga kababalin ti maysa a leader. Ipan na ti bagbagi na iti sitwasyon dagiti idadaulwan na. Adaan ti kabelan nga agdesisyon kadagiti naririgat ta abanbanag. Masapol nga muna saan na kabelan nga aramiden ti amin. Apresyaren tinapintas an aramidan dagiti kakadwana tapno sumaya at pay at tilinangen. Awaten ti ideya ken opinyon para ti pagsayaatan ti organisasyon. Tuloy
Tuloy-tuloy po ti programa tayo Duralex Sedlex. Tuloy-tuloy tayo po ti intay panagtirin ng gaya. Kaniti intay panakia inuman. Kani attorney Kid Castro attorney. Sorry, dati nagbali na technical difficulties tayo. But however, ituloy tayo ti tupiko ta. Nakunamtat pa. Dati set no kwa. Ti korte nga pagpatinggaanan na lang dyan interest. Digitay utang at ang daduma kita gundawayan mo digitay agpautang iti daduma nga umutang attorneys. Please pakitultuloy iti nan ibagbagang tate attorney. Kung pag-uusapan natin ang interest, so yung ating kung walang nakatakdang interest doon sa napagkasundaan ninyo. So, meron tayong tinatawag na legal interest. So, yun ang sineset ng court na sisingilin doon sa utang. So, that would mean na yung utang would be reduced. Kung walang pinag-usapan. Okay, so ngayon, the court will set the interest at 6%. Kaya lang kasi kung yan naman ay sobra-sobra, 'di ba? Yung kung sobra naman yung ating sinisingil sa ating mga pautang, so hindi po pwede 'yon. Kasi that would constitute yung tinatawag nating obnoxious yung unconscionable. Okay, so unconscionable yan or sobra. So, pwedeng babasan yan ng korte. So, paano ang pinakamababa na, ano ba yung siniset ng ating korte na interest? So, that would be 3% per month or 36 per year. Ang karaniwang binababa ng korte bilang excessive and unconscionable. So, paglagpas na yung interest ng 36% per annum or 3% per month, according to the courts, that is already excessive and unconscionable. So, nire-reduce yan ng ating korte. So, of course, yan yung latest, ma'am. Kasi previously, yung ating korte at some cases or decided cases ng ating Supreme Court, binaba niya yung interest up to 1% per month, or it would translate to 12% per annum. So, yan yung mga preview. So, meron din yung latest nga yung sinasabi ko na 3% per month or 36% per year. So, common yan sa ating credit cards na nakasaad sa ating BSP policy rate. So, maximum yan na 36% per annum. So, kung mas mababa yung ibibigay ng bangko, so, mas mainam yun. But then again, they cannot go as high as 36. Sa personal loans, pwede yan, 12 to 36%. Or yung mga online lending apps, so hindi rin po pwede na tataas doon. Okay, so yun naman yung mga batayan natin sa pagdating sa pagbibigay ng interest. So paano naman kung, di ba minsan may mga nagpapautang na yung wala namang nakalagay na wala namang napagkasunduan. Okay, so tungkol sa interest, so pwede ba yun na ikaw ay magpataw ng interest sa wala naman kayong napagkasunduan? For example, when I say walang napagkasunduan, it was verbal na binanggit lang na yung interest ay for example, sinabi niya na yung interest pala ay pinag-usapan nyo lang verbally. Pwede ba yun? So, generally speaking, pagdating sa utang na may interest, kailangan it should be in writing. Nasa Article 1956 yan ng ating Civil Code. That no interest shall be due unless it has been expressly stipulated in writing. Okay. So, kaya lang, eto na naman. Hindi ibig sabihin na dahil wala kang napagkasunduan na interest, at sinisingil ka ng interest at ayaw mong magbayad ng interest, yung interest lang ang hindi mo pwedeng bayaran, hindi yung principal. Kasi minsan, tinatranslate na natin na, okay, so wala naman tayong pinag-usapan na interest. So, ibig sabihin ba na,
okay, ayaw mong tanggapin ang aking bayad. So, pwede kang magbayad pero yung principal lang. Kung wala namang napagkasuunduan in writing sa usapin ng interest. Okay, so kasi kung may interest na pautang yan, dapat it should be in writing. Okay, may kasulatan yan na yung utang mo ay may interest. So, kung verbal lang na pinag-usapan nyo na may interest, so hanggang sa principal lang ang babayaran. Okay, attorney. Attorney, lastly, dadumang ka tay natnaganan na adere kitay umutang entunukuan na awan iti di jangarod ang pagbayad da hunuhan itantantanda then di kitay tumet kabagyan or kabsat or siya sinuman nga sangti kayat namet nga tulungan ibaganan to syaktot mang bayad deta utang ni kastuyen kasjay then hanan tumet tinungpal mabalin ka di nga mairamraman nga makaswan nukwa di jay nga nagpromise mo nga isun iti mang bayad idi utang na attorney. So it depends, ma'am. So it depends kasi nga kung ikaw naman ay you promise to take charge of the loan or pautang na ikaw yung kasi merong tayong tinatawag na co-maker or guarantor. So siyempre kung guarantor ka doon, it should also be in writing as well. Diba? Dapat may ano yan ikaw ay kasama doon sa utang bilang isang co-borrower na sasagot kung sakaling hindi ka makabayad sa utang. Okay, so ngayon ang tanong, dapat yon ay dapat nakapirma siya kasi kadalasan nakalagay yan sa ating promissory note at nakalagay doon na isa siyang co-maker or isang guarantor. Kaya lang kasi kung halimbawa hindi lang siya nakapagbayad, di ba? At syempre, merong family na willing to take charge of the payment. So, choice yun ng ating creditor whether to accept it or not. Okay, so kung hindi pa rin makakabayad yan, so meron naman tayong principle of benefit of excusation. So, kasi kung usaping utang, dapat ang sinisingil dyan, ma'am, is yung ating principal. Wag yung automatically translate na you compel the co-maker to pay. Kasi you still, ang ating benefit of excusation as contained in Article 2058 ng ating Civil Code, okay, you are not compelled to pay the creditor unless the latter or the creditor, the debtor, or the creditor has already exhausted all the property of the debtor. And of course, he has resorted to all the legal remedies against the debtor. So, yun lang yung time na pwede mong singilin yung kanyang guarantor or yung kanyang co-maker. Okay? So, hindi naman agad-agad na mananagot na agad yung ating guarantor or co-maker. Kasi minsan, parang automatically na pag hindi na nakabayad, punta na agad doon sa guarantor or co-maker. Ganun ba yung sinasabi ng batas? Hindi. Kasi ngayon nga yung diniscuss ko na benefit of excusation na dapat you exhaust first the principal borrower. Siya muna yung ano mo, pigain mo siya. Tingga ti awan dara na kunada. Kaya, hindi, joke lang ka kunada ka tara. Diba? Puspusam nga ro. Puspusam iso na, yung gana nga dati dara na. Adamated na. Iso na pelat umuna ang agbayad. Hanga kayo immediately proceed to the co-maker or borrower. Although the co-maker or the guarantor can really afford to pay, siya na yung unahin mong singilin. Sa batas naman, hindi ganon. Ang sinasabi ng batas sa benefit of excusation, gaya ng sinabi ko kanina, Article 2058, mas mauna na panagutin. Okay, yung may utang, mismong may utang. At ubusin mo muna ang kanyang mga ari-arian bago mo singilin ang iyong guarantor or co-maker. Last ko naktate, attorney, na kwak lang. What if nga rod, ta pimusay, DJ imutang, attorney, automatic ba? Ano kang ati guarantor or ati co-maker na? Okay, so kung meron naman namatay, di ba, yung may utang, so automatic ba na nawawala ang utang?
or magbabago ba kung sino yung mananagot, okay, doon sa utang. So hindi naman. Unang-una yung sagutin natin ay agad bang nawawalang utang? Hindi. Okay, kasi meron naman siyang mga properties or yung estate niya to answer the loan. Okay, so pwede yung mga takapagmana or yung heirs niya muna, yung ari-arian. Okay, hanggang sa naiwan ng sa ari-arian na naiwan ng yumao na debtor. So, yun muna ang unang hahabulin. Okay, pero kung ibig sabihin ba natin na automatic na yung mga, halimbawa, na-exhaust mo na lahat ng ari-arian at meron pang natira. So, ako ba na anak niya ay ako nang mananagot doon? The answer is no. Okay, so hindi naman, grabe naman, itatransfer yung utang. Okay, so hindi naman, yun muna sa kanya munang ari-arian or estate. Okay, so kung kaya ng estate niya, nabayaran yun kasi mayroon minsang mga properties na naiwan. So yun ang mananagot. Pero it would not be transferred to the heirs. Okay, yung kanyang utang. Ang utang lang ay hanggang sa kanyang pwedeng manahin or ng mga heirs or yung kakayanan lang ng kanyang estate properties. Okay, so yun lang naman, ma'am. Okay, attorney. Okay, attorney, anyway, yaman kami, itireto panangted mo manen ito oras, kada kami itireto nga malem iti Domingo, itireto programa tayo Duralex Adlex, manaksid attorney, no, adapay, digiti kayat mga iya nayon, go ahead po. Okay, so, syempre pag usaping utang, ipaalala lang natin na hindi ito usaping legal lang, no? Hindi lang usaping legal ito. So, most especially when you are dealing with banks, gaya namin, na nagpapautang ng mga lending institution. So, it's not about legal issue lang. Okay, na meron kayong away with yung isang individual, it will also affect your credit standing. Okay, so, when you talk about credit standing, so hindi ka na pwedeng pautangin pa ng ibang bangko kung ikaw ay nagkaroon ng bad record. Okay, so kung hindi, kasi although some banks would still allow you to avail a loan, pero unang-una gusto nilang ayusin mo muna yung utang mo sa iba. So yun ang una nilang pagagawa sa inyo. So ngayon, meron ng sistema yan system yan. Merong Association of Banks na pwede nilang tingnan lahat ng mga utang mo with other banking or financial institutions. So makikita nila. So mabibigla ka na lang na parang biglang tatanungin ka ng client na ay ng bangko na yan na client, meron kang utang sa ganitong bangko. So pwede bang kumuha ka muna ng clearance doon? So mabibigla ka na lang. Paano nila nalaman? Yun pala, pinirmahan ka rin na agreement allowing the bank, yung data privacy. So, you allow the bank to conduct yung credit investigations with other financial institutions. So, ngayon, pag hindi ka na magdududa na they will disapprove your loan kung marami kang mga past due or hindi bayad sa ibang organisasyon. So, kaya mas mainam na, or even in courts, lalo na kung meron ka, diba, yung may mga tao kasi na pinaparating pa nila yung kanilang mga usapin ng pautang na hindi pagbabayad sa korte through small claims or collection of sum of money. So, pag mag-clearance ka, mag-a-appear yun na meron kang decided case on small claims or collection of sum of money. Although that would not constitute criminal offense kasi nga civil matter yan. But then again, bad record yun. Okay, so magpapaisip yung magpapautang ulit sa'yo. And you carry it on, that record, until you die. Nandyan lagi yan. Hindi yan natatanggal agad-agad. Okay, so paalala ko lang na as much as possible, kung meron kayong mga hindi mabayaran for some personal reasons, you better talk to your lending institution. Baka pwede nilang, may mga remedies naman at their end para pagaanin yung utang, like for example restructuring, ayusin yung utang nyo, yung
yung lang sisingilin sa inyo ay yung kakayanan nyo na bayaran. So, pwedeng i-extend nila yung years to pay nyo, mga ganong ways or remedies para lang mabayaran nyo yung utang. But then again, reminder lang na huwag nyo talagang paabutin na magkaroon kayo ng bad record. Otherwise, it will affect your credit standing. Okay, sir. Again, thank you so much po and good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, sa Rizaya, mga kabombon, ni Attorney Kid Ruiz Castro, may nagpilang araw na po, tiya estafa, ito po, kang runaan, ang mangmanggagantayo po, dari kitaya po issues, may panggap po, iti kwarta, when di kitaya sansanikuwa, mga kabombo. Okay, so madamdama, ituloy tayo po ang pagsasaritaan dito, kinagasantuman and dito po iti sa walin to pa, ang tupiko tayo, iti biyang merapo tiya national, kalpasan laing po rigiti sumagmamano pamalagip, iti technical control. Adapaya po ti 5 minutos sa 20 oras, ti alas 3. Pamalagip, pada Pasko. Sukatan, dagiti daan na Christmas lights. Dagiti Christmas lights keta makaited tirangranga ken napintas sa buya nga mabali na mangitunda dagitoy iti risgo. Tapno makaliklik iti perwisyo usaren dagitoy iti husto nga usar na. Usaren dagiti indoor lights iti oneg ti pagtaengana ken outdoor lights iti wara ti pasdek ken pagtaengana. Kasano suruan dagiti anak nga agbali na responsable. Umuna, isuro kadagiti anak iti panagkararag, gaputa dayto iti may sa wagas tapno sumaya at dagitoy. Kasapulan nga ibilang dagiti anak apagayam, tapno maala dagiti karirikna dagitoy nga agbalin anatudyo. Dayawen dagiti anak kadagiti achievements da, ta iti simple a panang dayaw ket mangted iti rag-o kadakwada. Ipaayan dagiti anak iti ubraen da iti pagtaengan, gapot at simple nga aramid dagiti ubing iti pagtaengan ket makatulong iti mentalidad ti ubing. Iti kasta maisuro iti panunot da ang makilangen iti pagtaengan ken uray kadagiti daduma a tao. Ti philophobia ket may sa panagbuteng itayat, tinasaem a panagsina, diborsyo, pan nakabaybay wenno pan nakailaksida, kabayatan ti kinaubing wenno kinataeng, ket mabalin amang pabuteng kengka nga gayat. Ti psychotherapy wenno talk therapy, ket makatulong kengka amang parmeka iti nasophobic disorder. Amuyo kadi nga ad-adu at tao ti bumisbisita ije France no ikumpara kadagiti daduma pagilian. Dayto ket gapu iti kapintas na ken pakiramanan pa iti delicious wines, scrumptious cheese, ken ti romance. Pasar iti United Nations World Tourism Organization sa alin na sorpresa nga adu ti mangayat na bumisita ije France. Ken idilaeng 2017 sinarabo ti European country ti 86.9 million people ken ti Spain ti second most popular destination. Dagiti na pintas agalad ken aramid iti uneg ti pagadalan. Ipakita ti panagdayaw, kadagiti padang agad-adal, ken kadagiti mangisursuro. Dumngeg analaing, kadagiti leksyon, ken instruksyon. Dumawat iti permiso, no adat aramiden, wen no alaen. Agbalin ana alumamay, ken obserbaren ti panagpasensya. Respetwen, ti opinyon iti sabali. Ibaga, ti pudno. Obserbaren, ti kinadalos, iti aglawlaw, ken iti bagi. Ana digiti wagas tapno alisto a pagsisinaen digiti basura. Usaren digiti color-coded a pagibasuraan. Green para karigiti nabubulok, yellow karigiti saan nga group sa, ken digiti recyclables. Red karigiti hazardous. Babaen da ito'y ket alisto a madeterminar digiti agibasura. No sa din no tinasken na pangipananda karigiti nagduduma a klase ti basura. Kasano ang mapadakkel ang nasaya at ti maysa nga ubing. Umuna, agbali na role model, babaen ti panagaramid, tinasaya at kabayatan ti panagkadwa. May kadwa, ugalyente agpadespensar no adda ti nagkamalyan, tapno isu tituladen ti ubing. May katlo, masapol nga mo nga apresyaren dagiti napipintas nga maramidan ti ubing. Ken maikapat, no adda ti saan nga napintas nga aramiden ti maysa nga ubing, ket ikorehir nga dagos, ken saan nga itolerate. Ti Ilocano ti mikatlo a lingwahe, nga kang runaan na maususar pagsasaod iti pagilyan. Kang runaan na maususar detoy, iti parte ti Ilocos Region, ken Northwestern Luzon. Karaman kadagiti kang runaan nga lingwahe diti pagilyan,
ket ti Cebuano, Hiligaynon, Tagalog, Waray, Maranao, karaman ditoy ti Ingles. Kasano pagkalmaen dagiti taraken nga aso bayat ti panagpaputok. Isirek dagiti taraken nga aso iti uneg ti pagtaengan. Mang-establisar tinatalged nga espasyo wenno safe space ken isu ti pangipanan. Padasen ti agusar ti calming wraps sa amang kisay ti stress gapu iti paputok. Sakbay ti selebrasyon sanayen dagiti taraken na iti natatagari. Ikan ti up to date nga ID tags tapno alisto ang mabirukan no pimanaw dagitoy. Apay, at isibuyas ket pagluan na ti maysa a tao. Gapot at isibuyas ket maysa a klase ti mulang nga aluminum species. Bumtak dagiti a selula ti sibuyas no maputed ken mangiarwar kadagiti enzyme. Ti enzyme ket mangited iti reaction na manipod iti sulfur amang itunda iti amino acid sulfosides amang pasangit iti maysa nga tao. Kasano mapagtalina edda anadalos digiti makan. Ugasan ti ima sakbay nga igaman digiti maluto. Dalusan digiti usaren iti panagluto. Ugasan na nasayaat digiti taraon. Pagsisinaen digiti taraon depende ti klase da. Pagtalina eden na napudot digiti taraon kalpasan analuto. No saan na maibos? Ipan iti refrigerator digiti taraon ngem saan a pagbayagen ti nasursurok ngem 2 nga oras digiti alisto a mabangles. Kasano ang maliklikan ti heat stroke? Agtalined iti oneg di pagtingan no nakarod kinabara na itirwara. Agisuot karigiti nalawa nga arwaten ken ti kalugong nurumwara. Agusar di sunscreen nga daan ti SPF 30 agpangato. Uminom ti adu adanom wenno 8 abaso ti danom iti maysa nga aldaw. Liklikan ti sobra a panag-ehersisyo. Liklikan ti nakaro nga panaginom ti nasangera. Mangan karigiti cooling foods. Tinagan ti Pagilian na Philippines ket manipod di tinagan ni Philip II. Isu idi ti ari ti Spanish colonization di 16th century. Pinanaganan met ti Spanish explorer ani Roy Lopez de Villalobos sa ti isla ti Leyte ken Samar sa Pilipinas idi 1543. Ken ti panagtulid ti panawen ket nagbalin alas islas sa Pilipinas. Tips kontra iti rabies. Aganda iti taglawlaw no adda kay tirwar, liklikan ti lumasa kadagiti nasipnget nga lugar nang runa iti rabi, siguradwen nga dati kadwam. Aganda iti internet wenno iti text saan mo nga dagos iti ti personal ke impormasyon no makaawat ka kadagiti na alas nga mensahe, di ka sungbatan wenno saan mo replyan. Sursurwen ti panangidepensa iti bagi, ti kadday ti amoy ti panangidepensa iti bagi ket makatulong ken mangsalaknib iti bagim no kasapulan. Insigida nga report iti opisyal de barangay, iti mo opisina ti Municipal Social Welfare and Development wenno mapan iti kasidgan nga police station iti nasao nga lugar. Ti Pilipinas ti katidugan amang celebrar ti Paskwa. Bulan paylaeng ti Setyembre ket addan dagiti mangmangigan na Christmas songs. Ken makita dekorasyon a nakasabit kariti pagtengan. Agtultuloy ti selebrasyon agingga iti Three Kings. Tips tapno agsardeng ti tantrums dagiti ubing. Saan nga agbugaw wenno ngumato ti boses kaputasan na makatulong tapno agkalma ti ubing. Saan nga ite diti anyaman na kiddawen tubing tapno laeng agsardeng nga agsangit. Bagbagaan dagitoy itinasaya at awagas. Mga ramid ti wagas tapno may bawing ti atensyon dagitoy gaputa ababalaeng ti attention span dagiti ubing. Makiayayam wenno ikan tinananay nga oras dagitoy. Na digiti masapol nga aramiden tapno maliklikan ti kinaman naglilipat. Mangan karigiti taroon anabaknang ti omega-3, antioxidants, mani. Liklikan digiti na asukar ang makan. Agbasa ti libro. Maturog ti 7 hinggan ti 9 nga oras iti naldaw. Ag-exercise a kanayon. Control and distress.
Uminom makanayon ti danom. Liklikan ti panaginom ti arak ken panagsigarilyo. Ni Dr. Fedel Mundo, tinang ibasdek iti kaunaan nga Pediatric Hospital iti Pagilian. Ken isunat ti mabigbig anong develop iti moderno awagas iti Child Healthcare System diti Pagilian. Isunat pa iti mabigbig nga inventor iti incubator. Amuyo kadi at ipipino ket ado dagiti maipaay na nutrisyon ti bagi iti maysa a tao. Umuna, makatulong ang makakupintas ti kudil iti maysa a tao. Kaya nang agasan iti sakit ti ulo. Makatulong iti panakababangar ti utot nga parnoyen ti panagsakit ti puso. Makatulong pa iti panangikisay ti asido iti tiyan. Nasayaat nga agas para ti ulcer. Ken tumulong amang regulate iti sirkulasyon ti dara. Tips tapno maliklikan ti agbalin nga biktima digiti mandurukot. Kabil mo digiti napateg nga banag kas iti pitaka, kwarta, ken cellphone iti bag mo, ken kanayon nga dulin, iti sangwanam, ken kanayon nga bantayan. Dagiti rumbeng aramiden numaputukan iti lebentador. Bugwan ti sugat, babayan iti danom iti uneg ti 10 a minutos. Agusar ti sabuhon iti panangdalos iti sugat. Bungunen ti cling wrap, wenno tela ti sugat, tapno maliklikan ti impeksyon. Talmegan ti sugat, aginggang agsardeng at ti panagdarana. Mapanadagos iti ospital tapno